Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Hyacinth May Alvarez, and I'm going to report about the activities appropriate in teaching agriculture for grade 4, 5, and 6. But before anything else, kailangan muna natin magsimula sa pretest upang matest ang knowledge about my report. Instruction is guess the picture. The title of our activity is 4 pigs in 1 word. This is the first picture. What do you think it is? Very good, it's agriculture. How about this? It's seedling. What about this picture? Correct, it's composting, or what we call compost pit. And the last one is weather. Now, what is agriculture? Agriculture is a science of farming. It includes the cultivation of the soil for growing crops, rearing animals to provide food, wool, and other products. Pag sinabi nating agriculture, ito ay mula sa salitang agri means agrikultura and our culture. So, when we say agriculture is merong katambal o kasama ang lupa, pagtatanim, hanap buhay ng mga mamamayan. So, napaka-importante itong ituro sa mga bata upang magkaroon sila ng knowledge and magkaroon sila ng experience regarding sa pamumuhay na meron sa bansang Pilipinas or must be in other country because agriculture is ito yung pinaka-center of our life. Here are the activities that I'm prepared. First is for the grade 4 activities. First activity is the seed exploration. When we say seed exploration, it is exploring different type of seed and their characteristic. It could involve hands-on activity. Kailangan matutunan natin or matutunan ng mga bata kung ano ang mga differences and ano ang mga kumbaga requirements or condition na meron yung mga buto ng mga halaman or mga prutas na meron. I have here a sample activity. Alam naman natin lahat na ang pechay ay isang seed. So, nag-try ako magtanim. Sinubukan ko magtanim ng pechay and then yan yung naging outcome. Hindi lang yan basta-basta pagtatanim ng pechay dahil kumbaga inaral ko yung way on how planting a pechay. Ano yung mga dapat na dapat gawin sa pagtatanim ng pechay o ano yung tamang pag-aalaga ng pechay. Next activity is composting. This activity teaches student about the composting. It is a creation or kailangan mag-create ng small compost bin ng mga students sa loob ito ng campuses or maski sa bahay. Magkaroon lang ng experience or knowledge yung bata sa pagtatanim sa pag-compost. Dahil ang pag-compost ng mga basura or mga patapong mga balat ng prutas ay makakatulong din dun sa tinatawag natin na planting a plants dahil ang pag-compost ay isang paraan sa pagbibigay ng nutrients sa lupang gagamitin sa pagtatanim. And the activity for grade 5 is the plant anatomy. This activity explains about the parts of plant like roots, stem, leaf, flower, and fruits. At kailangan din natin ituro ito sa mga bata dahil para malaman din yung function and para ma-observe din nila kung ano-ano yung mga ano-ano yung mga importansya ng kada parts ng halaman. And next is the soil studying. This activity is teaching the student about the different type ng soil. Siguro lahat tayo dito naka-experience na ng naka-experience tayo sa school or kahit hindi tayo lahat pero meron iilan sa atin na pinagtanim tayo ng mga previous teacher natin sa iba't ibang klase ng lupa. So kailangan din natin yung gawin sa ating future student para malaman nila yung pagkakaiba-iba ng mga lupa na kailangan taniman. Like yung clay, di ba? Alam naman natin yung clay na yan is malagkit at yung sand, buwaghag. So, alam natin o magkakaroon yung student natin ng knowledge na kailangan hindi itanim yung pechay doon sa mabuwaghag dahil hindi ito mabubuhay. Yun yung mga ganong bagay is kailangan matutunan ng mga student o kailangan natin maturo sa kanila in using this activity. Last is for grade 6 activities. Plant inform.
Yung plant inform na ito ay isang what you call a field trip activity because this activity help to organize the student to know kung ano yung problem sa local farm and yung mga kinaharap na problema ng mga farmers natin. Including na dito yung kung gaano ba katagal or gaano ba kahirap buhayin yung mga specific na halaman. Kailangan kumbaga actual or yung sila mismo yung makakakita para mas madaling matuto yung mga future students natin. Last activity that we have is the weather planting. This activity teaches the student about the different kind of plants that they should be planting. Kailangan to sa agriculture para malaman kung ano yung mga weather na meron or weather na weather na mas mas accurate doon sa halaman na yun dahil kapag sobrang mainit hindi tayo pwede magtanim ng mga iilang halaman like sobrang maulan hindi mabubuhay yung ganitong halaman. Kailangan talaga malaman yung mga differences about the weather. So that's all. Thank you for listening on my report. Alam ko na hindi niyo masyado maintindihan but thank you and God bless.